Pinabla ng ICC ang petisyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na alisin ang dalawa sa mga hukom na humahawak sa kanyang kaso. Pinagsusumiti naman ng counter affidavit ng ombudsman ang 5 opisyal kaugnay sa pag-aresto kay Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Formal nang ibinasura ng International Criminal Court ang petisyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para alisin ang 2 hukom na humahawak sa kaso niya. Mayo 1 nang magpetisyon ang legal team ni Duterte para questionin ang jurisdiction ng ICC sa paglitis sa kasong Crimes Against Humanity laban sa dating Pangulo. Kasabay nito ang isa pang petisyon para alisin sa kaso sina Judge Rene Adelaide Sophie Alapini Ganzu at Maria del Socorro Flores Liera dahil umano sa perceived bias nila kay Duterte, kaugnay ng pag-aproba nila noon sa preliminary investigation laban sa dating Pangulo. Hindi ito pinagbigyan ng pretrial chamber. Paliwanag ng ICC, pwede lang magbitiw sa paglilitis ang ICC judge kung siya mismo ang hihiling nito. March 11 nang arestuhin sa Maynila at i-turn over sa The Hague si Duterte. Nakatakdang idaos ang confirmation of charges hearing niya sa September 23. Dito naman sa Pilipinas, pinagpapaliwanag ng ombudsman ang 5 high-ranking official kaugnay ng pag-aresto sa kanya. Kasama sa pinagsusumite ng counter-affidavit sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Interior Secretary John Vic Remulla, PNP Chief General Romel Marbil, CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre at Special Envoy for Transnational Crimes Marcos Lacanilao. Nag-ugat ito sa reklamong isinampa ni Senate Committee on Foreign Relations Chairperson Amy Marcos na nagrekomenda na sampahan ng reklamong kriminal at administratibo ang 5 opisyal dahil sa umano'y paglabag nila sa kasong graft, grave misconduct, usurpation of judicial functions at arbitrary detention. Binigyan ng 10 araw ang 5 opisyal para magsumite ng affidavit. Pero sa Secretary Boying Rimulya, kinwestiyon ang naging proseso ng ombudsman. Yung ngayon, parang hindi na dumaan sa fact-finding. Basta dire-diretso kagad sa amin. So, sasagutin namin yung bawat issue na nilabas doon. Na everything that happened was within legal bounds. Binaktikos din ni Remulla ang pinagbasehan ng reklamo ni Senator Amy. Questionable raw ang timing ng paghahain nito sa ombudsman. Gusto lang talaga makakuha ng publicity tungkol sa election. Wala tayong magagawa. Babalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.